Titiyakin natin, kada barangay, may 5 scholar, may 5 presidential scholar. So, magkakaroon tayo with approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200 plus thousand presidential scholars. 200,000 plus na estudyante na matutulungan. Ang sinabi ko lang sa ating mga estudyante, pakinabangan ninyo itong scholarship na binibigay namin sa iyo. Mag-aral kayo mabuti at kagaya ng sinabi ko doon sa mga estudyante doon sa labas na nag-orientation, ika ako sa kanila, magsipag kayo at mag-aral kayo mabuti, makapagtapos kayo dahil ang edukasyon ay ang tanging isang kayamanan na napupunta sa atin bilang estudyante, mapupunta sa atin na kahit anong mangyari, hindi maaring mawala, hindi maaring agawin, hindi maaring nakawin sa inyo habang buhay. Nasa sa inyo yan. Habang buhay, magagamit ninyo yan para tulungan ang inyong pamilya, para tulungan ang inyong komunidad. Kaya't mag-aral kayo mabuti at ako ay natutuwa na para sumikat naman kayo at makapagtapos kayo. Itong si Banghag, every time na nagbabanggit ito ng mga numero, bumabalik sa alaala ko yung flood control project mong putang ina mo ka. Naalala mo, ganyan na ganyan di siya nun eh. Very cool. Simple lang, very casual, tapos medyo proud. More than 5,500 flood control project na po ang natapos na at kasalukuyang marami pang ginagawa sa buong bansa. Tapos palakpakan yung yung mga umattend sa zona mo. Putang ina mo, tapos lumipas lang ang mga ilang linggo, nagkabukingan. Yung flood control na pinagmamalaki mo, wala pala, puro ghost. Tapos ito na naman, numero na naman, para sa 42,000 na barangay, 100,000 estudyante na scholar, ganto, ganyan, kinemerot, bla bla bla, putang ina mo. Yung last year, okay? Kung naaalala nyo, kasi mga Pilipino nagiging makakalimutin eh, putang ina eh. Last year lang, ang budget ng DepEd, 731 billion. Tapos diba, 22 classroom lang ang nagawa. Ano na nangyari dyan? Wala na. Ito na, pinagtatakpan mo na naman ng bago. Merong presidential scholar, makapagtapos sa pag-aaral, para sumikat kayo, matulungan yung pamilya nyo. Ang edukasyon ay hindi kayang agawin o nakawin ng sinuman, ganyan. Ang dami mong kuda, putang ina mo. Pero yung ginawa nyong kasalanan sa DepEd, hindi nyo nga sinabi kung nasan yung pera, saan nyo dinala, bakit out of 731 billion, 22 classroom lang ang napagawa nyo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag yan. Ang DepEd Secretary na si Angara, wala kang ginawa. Wala kang ginawa sa kanya. Hindi mo sinuspinde, hindi mo nga tinanggal bilang sekretaryo ng DepEd eh. Kung tutuusin, responsibilidad niya yan dahil siya ang sekretary dyan. At dahil palpak siya, responsibilidad mo naman siya dahil ikaw ang naglagay sa kanya dyan. Putang ina, dinadaan mo kami sa mga ganyan-ganyan. Dinadaan mo na naman kami sa ganyan. Yung kailan lang, di ba, sabi mo, magbibigay tayo ng 10 kilong bigas kada 6 na buwan sa 200,000 pamilya ng Pilipino para hindi na sila makaranas ng gutom, etc. bla bla bla. Puro kaganyan. Wala namang nangyayari. Naalala niyo yung budget last year ng DepEd? Puta, mas malaki pa ang DPWH. Paano kinukonsinti mo yung mga pagnanakaw na ginagawa ng mga bata mo kasi nga nakikinabang ka? Putang ina mo ka. Kung talagang concerned ka sa mga batang niya, kung talagang concerned ka sa mga estudyante, hindi ganyan ang gagawin mo. Ang edukasyon dapat ang may pinakamataas na budget kung hindi ako nagkakamali. Hindi nyo pinipriority yan. Wala kang ginawa. Tapos ngayon, ito na naman. Panagutin mo yung mga dapat managot sa kurakot na nangyari sa DepEd. 731 billion, tas 22 classroom lang ang nagawa. Ano nagang proyekto? Wala. Tapos yung DepEd Secretary, wala ka rin ginawa. Putang ina ka talaga, hayop ka. Dinadaan mo na naman kami sa numero. Wala yung pinagkaiba sa flood control, putang ina mo. Hayop ng bangag nito. Tapos ang masama pa, tumira ka muna bago ka nag-speech sa mga estudyante. Isipin mo,
Palunok-lunok ka pang hayop ka. Buisit.